Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit kahit na anong gawing paninira ni Vice President Sara Duterte, isama niyo na lahat dyan, si Roque, si Maharlika, si Bato, si Robin Padilla, lahat na po yan ng mga DTS. Oo nga pala, pati si former President Rodrigo Duterte, lahatin na po natin. Pero siyempre, nangunguna dyan si VP Sara. Kahit na anong gawin nilang paninira kay President Bongbong Marcos, ni hindi natinag si PBBM, not even an inch sa kanyang kinauupuan. Bakit kanyo? Pero bago po yan, magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw, kinyayo amin kakabsat, and welcome back to my channel. Pero bago po natin talakayin kung bakit never na magtatagumpay si Sara Duterte para mapabagsak si President Bongbong Marcos, meron po tayong breaking news. Kung matatandaan nyo, si Baste Duterte ay hinamon si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa isang suntukan. Sabi ni Baste, kasi matapang ka lang naman, kasi you have the position, pero kung suntukan tayo, kaya kita. Pero maalala ko, hindi ba si Baste din yung sinabing kapag nakita niya si General Torre ay sasampalin niya ito? Nakarating na si General Torre sa Davao. Hindi naman siya pinuntahan ni Baste para sampalin. So kung ano man ang dahilan nito kung bakit naghamon itong si Baste, basta ang punto nito, hinamon niya si General Torre. Matapang lang daw kasi to dahil siya ay nasa posisyon. Pero kung magsusuntukan sila, kayang-kaya niya si General Torre. So, naduwag ba si General Torre? Ayon po dito sa kapapasok na balita, Chief PNP General Nicolas Torre III has accepted Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte's challenge to a fist fight, proposing instead a 12-round charity boxing match to be held next week at 9 a.m. at the Araneta Coliseum. Proceeds will go to victims of Typhoon Crising. Duterte, the youngest son of former President Rodrigo Duterte, has repeatedly threatened Torre with physical harm even before his appointment as PNP chief and recently challenged him to a fist fight. Kumasa si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa kanya. Sabi ni Torre sa isang panayam, whether he is serious or not, let us just put this on a better use. Gawin natin this coming Sunday. I will be there in Araneta, 9 o'clock. 12 rounds ang suntukan para maganda at para marami-rami ang ma-raise natin. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this as an opportunity para makatulong sa taong bayan. Dahil sabi nga rito, ilang beses na daw tinreten nitong si Baste si Torre. At yun nga, sabi ko sa inyo, yung sinabi niyang sasampalin niya si Torre kapag nagkita sila, na hindi naman nangyari. Ngayon naghamon na naman si Baste. Sige nga. Pero siyempre, ang mga trolls labasan kagad. Wala daw binatbat si Torre dahil senior citizen na daw to. 1 or 2 rounds pababagsakin siya ni Duterte. Pero mind you iba po ang training ng mga pulis at si General Torre po ay hindi pa senior. He is only 55 years old. Well, I should know, when I was 55 years old 10 years ago, alam na alam ko, batak pa rin ako. I was in good shape. Wala naman akong police training. Ito, pulis ito. General na nga ngayon So sige, tingnan natin. Ngayong tinanggap ni General Torre ang hamon ni Baste Duterte, huwag sanang bumahag ang buntot ni Baste. Ipakita niya na yung kanyang paghahamon kaya niyang totohanin. Aabangan po natin yan. Dahil sigurado, hindi uurong itong si General Torre. Unless umurong si Baste. So hintayin po natin, Araneta Coliseum, ito na kayang linggong darating or next Sunday. Total, for charity naman itong boxing match na to Sana nga po matuloy. Para makita natin na hindi naman puro yabang at salita lang itong si Baste Duterte. Aabangan po natin ang boxing match na ito. So, punta na po tayo sa dahilan kung bakit kahit na anong gawin ni Sara Duterte, hindi po niya mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Araw-araw na lang
may panibagong paninira si Sara Duterte. Statement ni Sara, ngayong bumabagyo at bumabaha ang Metro Manila. Sabi niya, taon-taon na lang ang baha. Sara Duterte tells Marcos admin to ditch blame game, solve flood woes. Para bang nung panahon ng tatay niya, walang naging baha. Yan po, bata pa lang ako. Taon-taon talaga nagkakaroon ng baha sa Metro Manila at sa mga probinsya. Wala pong naging bago dyan. At ngayon, itong mga bagyong dumarating, tingnan ninyo ang mga nasalantang mga ibang bansa sa New York, sa Hong Kong. Hindi lang po dito may baha. Mas advanced sa atin yung mga bansang yan. And yet, binabaha pa rin po sila. Saan napunta yung limpak-limpak na perang nakuha ni Duterte para sa kanyang mga flood projects? Hindi ba bumabaha pa rin? Nasolve ba ni Duterte ang pagbaha ng panahon niya? Hindi. So yan po ang style ni Sara Duterte. Talagang lahat ng issue, lalagyan niya ng negative implications para ipakita na talagang ang gobyerno ni President Bongbong Marcos ay weak. Nga pala, hindi na weak. Dahil mismong si Sara Duterte ang nagsabing hindi weak leader si PBBM, kundi nagbabait-baitan lang daw. Mas mabuti na yung nagbabait-baitan kaysa naman Bratinela na katulad ni Sara Duterte na akala mo she can always have her way. Ngayon naman, pati yung pagbiyahe ni President Bongbong sa Amerika, may statement na naman si Sara Duterte. Sabi niya, kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Samantalang yung tatay niya, halos ibenta na ang Pilipinas sa China. So, ngayon pong panahon na to, with the advancement of social media, nabubuko po natin itong style ni Sara Duterte. Lahat isinisisi niya kay President Bongbong Marcos, samantalang lahat ng kanyang mga sinasabi ay kapalpakan ng kanyang tatay. At kaya nang gagaliitin ngayon itong si Sara Duterte dahil binatikos ni President Trump ang administrasyon ni Duterte. Kaya po ganyan na lang umuusok ang tenga ni Sara Duterte. Pero balik tayo sa totoong dahilan kung bakit kahit na anong gawin ni Sara Duterte at lahatin na natin lahat ng DDS, ito po ang dahilan para sa akin kung bakit never silang magtatagumpay. I don't want to sound preachy, pero kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, ito po ang dahilan kung bakit never silang magtatagumpay. Ito po ay nakasulat sa banal na aklat, Book of Romans, chapter 13. Basahin ko po. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. So sinasabi sa Romans 13 na dapat tayong magpasakop sa otoridad. Naalala ko kasi, noong sinabi ni House of Representatives spokesperson Princess Abante na tungkulin umano ng Vice Presidente na makinig ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ang sagot ba naman ni Sara Duterte, wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa Presidente. Ang nasa batas natin nakalagay tungkulin ng Presidente ang magbigay sa ating mga Pilipino
kung ano yung estado ng ating bansa. So obviously, ito pong si Sara Duterte ay hindi marunong magbasa ng Biblia. Yan po kasi ang kulang sa atin. Ang dami na nating nabasa sa buhay natin. Mula nung nagsimula tayong pumasok sa eskwelahan. Textbooks, magazines, newspapers, novels, at kung ano-anong mga klaseng learning materials na basa na natin. Pero ang tanong ko, have you even just once nabasa ba ang Biblia ng cover to cover? Ako, I am proud to say, I have read the Bible twice, from cover to cover. Kasi ang dami natin nababasang mga reading materials. Basahin natin ang salita mismo ng Diyos. So obviously nga, itong si Sara Duterte ay hindi nagbabasa ng Biblia. Dahil sabi niya, wala tayong batas. Okay, wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Siguro nga, wala tayong batas dyan. Pero sa batas ng Diyos, meron po. So Tagalogin ko naman. Basahin ko po yung Tagalog version ng Romans 13. Iba po kasi talaga pag sariling wika natin binabasa. Hindi ko na lang alam kung hindi ito tatagos kay Sara Duterte. Sabi po sa Romans 13, and this is in Tagalog, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. So, alam na po natin kung bakit ganyan ang nangyayari sa kampo ng mga Duterte. Ang daming nagsasabi na karma daw yan ng mga Duterte. Pero kung ang pagbabasihan natin ay ang banal na aklat, yan po kasi ang nangyayari sa mga taong ayaw magpasakop sa mga otoridad. So kung ginigiit ni Sara Duterte na walang batas na nagsasabing dapat tayo makinig sa ating presidente, ito po ay batas ng Diyos. Sa bagay, alam naman na po natin na itong pamilyang Duterte ay wala pong Diyos. In fact, sabi nga ni former president, kung siya ay papipiliin between langit and impyerno, mas gugustuhin niya nang mapunta sa impyerno. At hihintayin niya lahat ng mga DDS. Pupunta sila sa impyerno, doon sila magsisiksikan dahil ando naman ang presidente ng impyerno na si Sara Duterte. No wonder na walang batas na sinusunod si Sara Duterte, kundi ang batas nila ng tatay niya. Ang batas ng impyerno. So para sa akin, again, para po sa akin, ito ang dahilan kung bakit hindi nila mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Dahil ayaw nilang magpasakop sa pinuno ng pamahalaang ito, si President Bongbong Marcos. So pabayaan po natin sila. Gawin na nila lahat ng taktika nila ng paninira, pero hindi po sila magtatagumpay. Ngayon, kapag nagtagumpay si Sara Duterte na mapabagsak si President Bongbong Marcos, hindi na po ako maniniwala sa Biblia. Alam ko, hindi po mangyayari yan. Dahil ganyan po ako kasampalataya sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga kahit na anong gawin nilang pagbagsak kay President Bongbong Marcos, inaangat po siya ng ating Panginoon. Para bang sinasabi ng ating Ama kay President Bongbong Marcos, chill ka lang dyan, akong bahala sa'yo. Kayo po,
Naniniwala ba kayo sa dahilan kung bakit hindi magtatagumpay si Sara Duterte para mapabagsak si President Bongbong Marcos? I do. Kayo kaya? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.